it's totally different from the Amaze Nation community, from FPPCM community, I would say. Kasi parang doon sa parang course na kinuha ko na yun, parang okay, mag-take ka lang ng self-paced na course and all that, tapos bahala ka na sa buhay mo. Ano pang hinihintay natin kung hindi tayo magte-take ng risk? Sabi ko nga yung pag-enroll sa Amaze Nation, sa ASVA, sa FPPCM, for me, I see it na parang mag-enroll lang ako ng mag-aral ulit ako sa isang university, and hindi ko iniisip na kikita agad ako. Wag yung ganun ang mindset mo. I think 3 months lang nag-ROI na agad ako sa pinang-enroll ko eh. Hello, everyone, and welcome to our Amaze Nation success story. So, ikaw ba ay gustong mag-PPC na galing ka from corporate at gusto mag-transition to freelancing? So, I have my guest here. His name is Ian. Ian, share mo naman sino si Ian before siya maging Amazon PPC VA. Thank you, Ninya. Yeah, before I started in the freelancing world and joined Amazon PPC, I was a team manager sa isang Hmm. corporate or BPO industry. I was with the BPO industry for like roughly more than 7 years. And I was like roughly mga 4 years as a team manager there. I just actually joined the freelancing just very recently. I think last year talaga ako nag full-time na maging Amazon PPC specialist. Okay, so naging project manager ka pala before sa corporate. I think okay naman to Correct. be Correction. ah, It's team manager. team manager. Okay, so Yeah, nandun ka like na a sa supervisor taas. level. Mhm. Oh, I see. Nandun ka na sa taas ng corporate ladder. Okay. Correct. Why did you decide to shift careers kung baga pataas ka naman na sa trabaho mo in the corporate? Wow, there's a lot of reason for that. Unang-una, Give stress, us di the ba? reason. Okay, unang-una, syempre yung stress ng pagta-travel, that's definitely one. Nung una kasi, I was like 10 minutes parang walking distance lang sa site namin. But I was actually parang nagbo-board lang ako ng room. I actually don't have my own house. Right now, I already bought my own. Tapos, nung lumipat ako sa place ko ngayon, masyado nang malayo yung traveling time. Convenient pa siya when we were actually on a work from home setup, wherein okay lang dahil nasa bahay ka pa lang. But Oo. when the company decided that we have to report back on site, and then though bumalik din naman kami ng work from home, pero meron kasing mga times that we have to report, especially kaming mga managers, we have to report on site, especially kung meron mga tech issues, like internet connection issues, power interruption and such. Kailangan namin mag-report on site in order for us to support our team virtually. So yung traveling time talagang unang hassle sa akin, because it's like yung 1 hour and 30 minutes preparation mo, Laki. kulang yon. Kulang yon sa sa traveling time. Pangalawa siguro dahil yung syempre nasa managerial position ka, so you have Oo. to I have responsibilities with my team. So meron kang mga agents na ina-handle. Aside from that, you're also doing business analysis, reportings and all, and you're also doing a lot of parang explanation from time to time. So yun yung consuming din eh. Correct. Kasi nung una naman kasi pinagsabay ko yung freelancing at saka yung corporate work ko, kasi parang ang unang mindset ko parang hindi pa ako masyadong gamay kasi doon sa freelance. So parang pinagsabay ko sila. So parang it turns out na parang na-burnt out na din siguro ako dahil sa ganong setup. Kung meron pang mga times na syempre dahil meron kang boss, meron kang mas mataas pa sa'yo, 'di ba? Merong mga
times na mga raft na mga kailangang napapagalitan or Tama. napagsasabihan ka. So yun yung parang nakapag-contribute doon sa stress level mo Hmm, na parang it's no longer healthy. Plus the compensation that I am earning, hindi hindi na mo siya sapat. deserve. Correct. My team were actually a top performing team before, and parang hindi ko deserve yung ganong earning lang when I've received my first salary sa freelancing. So parang sabi ko, parang as compared to what I'm earning dito sa freelance, tapos wala pa akong technically I don't have a direct boss kasi parang kung ano lang yung gagawin natin as a PPC specialist, PPC manager, mag-send ka lang ng reporting, and also technically wala kang direct na boss na kailangan mong mag-explain from time to time, kailangan mong magpaliwanag bakit pag-absent yung agent mo. So yun yung mga time na yun Ikaw yung ang mga times na humaharap. napag-isip, oo, tama, na kailangan mo mag-explain lahat. Pag bumaba ang score, ang performance ng team mo, you have to explain your ass. Mga Wow! ganong bagay. So, parang yun din yung yun din yung nagpa-decide sa akin na parang I think it's no longer healthy, at Correct. parang kailangan ko nang iwan talaga siya. Mm. I So, see. Listening to your stories, parang nai-imagine ko, parang pagod na rin ako. Parang napagod na din ako kung ako yung nandun sa position na yun. Just imagine that the people that you are handling, you're already managing them ba, yung pakikisama, yung when they didn't do good sa work mo, ikaw yung haharap, ikaw yung mag explain. So the pressure, the stress, the mental health is, di ba, not as what you said is not healthy anymore. agree, totally agree. So, you mentioned nag-freelancing ka pala. Anong niche mo no, nung sinabay mo as project manager? Team manager pala. Um, Parang general Mm. Amazon VA ako. Kasi nag-enroll kasi ako ng parang wala lang, putyo-putyong course. Parang okay, parang sabi kasi may nakita kasi akong post that time na kailangan Okay. meron kang specialization. So parang nag-enroll ako. Eh, ang napuntahan ko naman is parang more on general VA or general VA role siya. So technically masyadong parang kaya hindi ko masyadong Parang kinarir din broad. kasi parang oo, masyadong broad, at saka parang hindi masyadong in demand yung ganong Mm. setup. So yon. Na-mention mo na meron kang in-enroll pa na course? Oo, meron. Oh, I Parang see. ganun How po was the talaga siya. experience? It's totally different from the Amaze Nation community, from FPPCM community, I would say. Kasi parang doon sa parang course na kinuha ko na yun, parang okay, mag-take ka lang ng self-paced na course and all that, tapos bahala ka na sa buhay mo. Unlike our community, we have like coaching session, we have mastermind session, study buddy, wherein kung meron kang hindi naintindihan, you can always ask questions, and you can get strategies and practices from your co-masters, from your coaches. So it's totally far different, and to the point na meron tayong Discord community where in real time we can ask questions, and a lot of people are actually contributing and sharing their thoughts and their answer to that. That's totally big difference from yung mga putyo-putyong course na nakikita natin dyan online. So yun. Oh, I'm so happy that that was your experience being a student or part of the community ng FPPCM. It's worth it. A lot of people are contributing sa growth mo. Nalalaman mo kung ano ba yung mga need gawin. May it be technical, 'di ba? Always there for support. Eh, paano mo naman nalaman yung FPPCM? Nag-research ka ba ulit? Buti nag-give ka pa uli ng chance coming from a Pucho-pucho course. Yeah, that's interesting question. I was actually browsing online. Mm. Siguro sa TikTok siguro, or hindi ko matandaan kung sa Facebook ba or sa Instagram. Oh, nice. Meron ako nakitang post doon ng isang Amaze Nation na parang, oh, ito na yung kinikita ko currently,
and nag-umpisa ako dito, and then I met and parang na-establish ko yung skill set ko ng ganito because of Amaze Nation and Oh. Filipino PPC. So, ni-research ko yung ano ba, before we were Amazonation pa, di ba? So, nag-enroll ako. Ay, ni-research ko siya, tapos ni-research ko sa YouTube. Doon ko nakita yung post ni Coach Lish. Tapos, nag-sign up ako sa newsletter niya sa Yahoo. Tapos, Ah, nagsisend siya ng, syempre, mga information about it. oo, So, sa email. oo, tapos, nag-ano ako na parang na-amaze ako doon sa mga information kasi parang ito mas ano to mas detailed. Mm. um so kung ikakareer ko man to, mas okay tong pag-aralan. So that was actually 2021. Actually 2021 pa Tagal ako mo na pala nag-enroll. nun. Yes. Nag-enroll na ako sa Amaze Nation ASVA una Ah, saba. 2021. Pero hindi ko nga siya nakareer ng parang hindi ko siya masyadong natutukan kasi nga I was a team manager that time. Tsaka parang siguro pag nag-aaral lang ako that time is parang lingguhan lang or parang pag during my rest day doon lang ako nagbabasa since self-paced naman siya. Tsaka iniisip ko kasi noon, bakit pa ako nagmamadali? Pero nung na-met ko yung client ko, unang direct client ko na tinambayan ko talaga doon sa online job, I was a product researcher by that time. So kahit hindi ko pa natapos yung Module. module ko sa ASVA that time, nasa product researcher pa lang ako. Oo. Okay na ako. Kasi sabi ko, I was like earning, sabi ng mas a little bit na mataas kaysa sa what I am earning as a supervisor. Sabi ko, ay Napantayan okay na to ng ah. part-time Oo. mo lang. Correct. Tsaka part-time lang yung product researcher ko noon. And Oo. I was a fan of doing product researcher kasi yung mga Excel, mga sa yung Ah, and all. I was actually doing that when I was a supervisor, yung mga Excel, mga analysis and all. So parang formulas. formulas and all. So parang sabi ko parang yes, sabi nila mahirap yung product researcher, pero na-enjoy ko siya in a way na parang kahit 4 hours lang meron na akong nakukuha agad Galing mo, ha? oo, ganon. 'Di ba usually? Pero nung una, mga isang araw kulang, pero nung parang since yun yung pinush ko talagang pinag-aralan, 4 hours kaya ko nang kumuha ng isang product, ng ganon. So, natuwa sa akin yung boss ko. Tapos pagdating ng mga last month ng 2021, Ah. December ganon. Sabi niya, ilipat kita ng department. Sabi niya ganyan, doon ka sa advertising. Marunong ka ba? Sabi. Kahit Oh, ako, kahit 'di ba nasa course naman natin sa Maze Nation 'yon oo. sa modules natin yung Mm, PPC. nandun naman. Nandun naman siya. Kahit hindi ko siya pa talaga natapos, talagang tinira ko talaga parang ginawa kong Netflix yung module para lang makaabot ako doon sa PPC. Tapos sabi, okay, ganito. Sabi ko sa kanya, sige, yeah, I definitely know kung paano yung advertising, pay-per-click nagwo-work. Kahit wala pa talaga akong alam, parang lakas ng loob The lang. Sabi confidence niya, lang oo, talaga ganon. works. Correct. Tapos sabi niya, oh, sige, lipat kita doon kasi parang hindi naman natin palaging need ng product kasi or mag-launch ulit ng new product from time to time. Sabi niya, mag-ano ka na lang, mag-advertising ka na lang. Kasi ayaw niya akong bitawan kasi dapat nga ano lang gusto niya sana noon, parang part-time na lang sana, from full-time ginawa niya akong part-time kasi hindi na kailangan niya ng palaging maglo-launch ng product research. Mm, Tapos nice. sabi niya sa advertising ka. Tapos nung nagba-browse ako nung modules natin, sabi ko, palaging nakikita ko doon sa webinar or meron tayong portion doon na nagsasalita si Coach Dean, nagsasalita si Coach Adrian, tapos sinishare nila yung mga strategies, learnings, Oo. kung papaano nagwo-work ang Amazon. So para sabi ko, ay meron pa palang FPPCM na course. So parang sige nga mag-enroll ulit ako, sabi kong ganyan para mas tutukan ko. So parang kahit hindi pa talaga ako masyadong naintindihan yung niche noon, parang dahil eager akong pag-aralan, kaya nag-enroll ako from ASVA.
nag-FPPCM ako agad noon. Mm. So yun yung naging journey ko from Putso-Putso, nag-ASWA, product researcher, tapos nag-join ng FPPCM. Oh, I'm so happy that you shared that wonderful journey, no? And in fairness, ha, nung nag-ASVA ka, nagkaroon ka kaagad ng client, which is product research. Mm. Tapos, everything was smooth sailing. Nag-decided ka ng mag-PPC. Actually, it was your client. And nakita niya talaga yung potential in you na very analytical, more on formulas, sanay sa Excel. So, yung dati mong client na yun, client mo pa rin hanggang ngayon? Client ko pa Iyon. rin siya, pero parang more on ano na lang, part-time na lang. Kasi nag-join ako ng agency kasi ngayon eh. Oh, So, hindi ko na siya masyadong natututukan, tapos in-endorse ko na siya doon sa iba kong mga kasama din sa sa community. ah, So, yes. nagtatanong lang siya pag nagpapa-audit, ganyan, ganon lang ginagawa ko. Pero we're still in touch Connected, kasi yeah. oo, kasi meron tayong kasabihan nga na daw we shouldn't burn bridges, 'di ba? Because we really don't know, Ah, baka 'di ba, in the future kailangan kasi technically kaya hindi ko siya iniiwan din kasi siya yung nag-open ng maraming door sa akin, kasi siya yung oo. nag-umpisa kasi I was like nung una kong nag-apply pa, at saka siguro kaya din hindi ko masyadong kinarir pag-aralan yung ASVA that time is nung nag-apply ako parang wala talagang pumapansin doon sa application ko kahit naka-optimize yung ano ko, kasi they're looking for an experience usually. Yung mga seller sa Amazon, they're looking for an experience, and parang yung experience ko sa BPO hindi ko naman madadala kasi hindi ka naman mag-handle ng team, hindi ka naman mag-handle ng ganito. So parang kung yun lang ang ifa-frontline ko, hindi ka makakakuha talaga. Siguro ang advantage ko lang siguro is during the presentation and all, because I was like used to that. Parang okay, here's your highlights, lowlights, action plan suggested. So ganun ko nakuha yung first client ko. But before, yung nagsisend ng cold messages, parang nagsisend ng offer, hindi nila ako binabalikan kasi pagtingin nila sa portfolio ko, ay wala pang ano to, wala pang Oo, hindi pa nakagano ng experience. client. Oo, correct. Pero pag nung kliyente ko na yon, nagulat siya dahil sabi, wala kang experience but you were able to explain well. Kasi nga siyempre sinundan ko lang module, tapos ni ano ko lang kung paano ako nagpe-present usually sa WBR and what. So Mm. ganon. Nice. Ang galing, no? Talagang diniskarte mo, Ian, and you trust the process. Nagsunod ka lang sa lahat ng mga ginagawa, strategies, modules, pinag-aralan mo. Kaya naman talaga binayaya ka ng universe na di mo akalain. Binigyan ka ng client at nag-upskill ka pa hanggang ma-reach mo yung PPC, which I can see that you're enjoying. Yeah. And for That's those so of you true. guys who are watching right now, go to our description box below. Meron dun link for our free ebook. You can sign up there, your email, and we will send you your free ebook so you know what it's like to become an Amazon VA. Jumpstart lang yon. Or you can also sign for our newsletter, just like what Ian did. Okay? So going back to you, Ian. I am curious, no? Was there a time ba na nahirapan ka as a student sa FPPCM? Kasi syempre, di ba, maraming ano doon, pinag-aaralan. And how did your coaches or community help you? Can you give us like a scenario or a story throughout? Mhm. Ang pinaka nahirapan ako talaga nung una is yung mga terminologies. Yun talaga yung pinaka, alam mo yung, anong pinagsasabi nila? Because nagjo-join ako ng study body noon eh. Tapos meron silang binibanggit na mga tacos, ACOS, mga ganun. Hindi ko Yes. alam, hindi ko alam. Tapos inacknowledge naman nun ng coach namin na pag meron kayong hindi naintindihan, okay lang yan. Kasi syempre, bago lang tayo. Pag-aralan nyo lang ulit yung modules, alamin nyo lang yung mga terminologies para hindi na siya maging jargon sa inyo. So yun yung una kong struggle talaga para paano siya intindihin. So
ang ginawa ko, inaral ko ulit talaga. So pinag-aralan ko kung Mm. ano ba yung common terms sa pay-per-click para pag Mm. nag-discuss for example ng ganito ay alam ko kung anong ibig sabihin, or I'm very vocal din kasi when I join the community. Pag hindi talaga ako naintindihan kahit basic question, bahala na, hindi ako Mm. nahihiya talaga because that's how we learn, right? That's what I am actually telling with my people before. Na pag meron kayo na hindi naintindihan, it's better for you to ask rather than keep quiet and wala namang nangyari. Parang I'm very inquisitive at that time na pero minsan parang natatawa na nga nun si Coach Adrian sa study buddy namin if he can still remember that. So pero yun yung naging yun yung naging challenges ko nung nagsimula pa ako, yung parang ano ba yung mga sinasabi kasi ang akala ko alam ko na yung mga terms and all kasi nandun pala siya. Tapos kailangan mo lang talagang balikan yung modules mo. Huwag ka lang masyadong tamarin. So, yon. Correct. And no, madali namang mag-respond din at saka ina-acknowledge din naman ng mga coaches sa community, tapos yung mga meron ding mga co-master na pag ganun ang tanong mo aalam na nila to. Mm. Newbie talaga to. Tsaka pinapalagyan nga kasi kami kung anong batch namin doon sa Discord, so alam nila okay, bago lang to. So technically yung mga questions nito mga basics and all. Oo. So very very responsive yung community whenever we ask questions, and also yun yung nakakatuwa because I haven't experienced that yun nga sa unang Correct. course na As a napuntahan ko. course. That Correct. is Yung pucho-puchong course na ngayon, correct. very valuable course. And I like Correct. that you're not afraid to ask questions, especially for beginners. Like what you said na dun talaga tayo natututo. Kahit minsan, 'di ba, may mga times na nag-hesitate tayo na stupid question ba to? But in the back of my mind, iisipin ko na, hindi, I paid for this course. I want this. I want to know. And Agree. nakakaano pala, no, inside the community, nalalaman nila kung beginner yung student or not. So, speaking Correct. of beginner, as a beginner, na papasok ako sa FPPCM, ano ba yung mga dapat kailangan kong i-prepare mentally or kailangan kong i-prepare, ano ba? Nung sa akin talaga, nung nag-join ako sa community, ang mindset ko nun is for me to learn. Hindi ang mindset ko, kikita ako ng 6 digits agad. No, Mm. that's not pwedeng yun siguro ang mindset mo, pero ang ginawa ko kasi is, knowledge muna. I-apply ko muna siya, palawakin ko muna yung skill sets ko. That's why kailangan ko talagang magtanong pag meron akong hindi naintindihan. So, I think yun lang ang foundation muna, yung matuto, 'di ba? And bigyan mo ng value yung investment mo because technically this is an investment, right? Ang meron kasi ibang hindi naging successful or yung mga iba siguro na parang hindi na active or what kasi parang okay, they thought na pag nag-enroll sila automatic you will definitely get agad-agad. Hindi, syempre paghihirapan mo 'yan. And Correct. para mo marating yung point na you will earn a lot, 'di ba? Meron ka ng bala, meron ka ng knowledge na hindi pwedeng kunin sa iyo. Na pag tinanong ka during your interview, pag tinanong ka, for example, can you do an audit for me? And then inexplain mo sa client mo, 'di ba? Hindi pwedeng agawin sa yun because naka-embossed na sa knowledge mo yun. So, I guess that's one thing that you have to be prepared of, yung eagerness, yung fire na nasa iyo na parang matuto. Huwag mo munang isipin kung kikita ka ba dito, kailan ba ako mag-ROI kasi mape-pressure ka eh. Meron 'di ba? Oo. Ah, ROI na ako, kailangan ko mahito. Well, maganda 'yon kung hindi ka mabu-burn out o kaya hindi ka mapo-frustrate during rejection sa pag naghahanap ka na ng kliyente. Pero pag dumating yung point na yun lang talaga ang iniisip mo, parang mahirap siya. So, I think ang kailangan lang i-prepare is paano ka ba matututo. You have to be very active sa community, sa mga join always yung mga study buddy. Ako nga kahit wala akong tulog noon kasi pang umaga yung
umaga yung session ng study buddies, nagjo-join pa rin ako kasi nga panggabi ako noon eh. Nagjo-join pa rin ako kasi gusto kong matuto eh. So ganon. Tapos i-set mo kung ano yung goals mo talaga. So Tama. ganon lang ang una mong gawin. Because Ay, I'm used to that, setting up smart goals, 'di ba? When I was ano, when I was a team manager. So ganon. ayan guys learn it from Ian. Na-remind ako doon kasi ako guilty ako na sometimes na iniisip ko nga yung income, yung gano'n, yung rate, but madalas nakakalimutan natin ano ba yung natutunan natin, ano ba yung value na kukunan natin, are we doing our own part, are we studying, yung sa'yo, nagke-create ka ng action steps or kahit pagod ka na sa work mo, uma-attend ka pa rin sa mga study group. So lahat ng mga yan, lahat ng mga hirap, magpe-pay off din yan in the future. So I want to Ito. know, Ian, ilan na pala yung clients mo ngayon and how was your life different that you are now an Amazon PPCVA versus nung team manager ka? Kamusta na estado ng life mo now? I'm on an agency right now. Yun lang talagang tinutukan ko kasi malaki din silang naitulong eh. So, until such time na lang na nag-increase na lang yung compensation na nare-receive ko. But I'm also doing part-time during weekends ng nag-o-audit ng, meron kasi nagre-reach out na sa akin ngayon currently. Wow. Particularly sa may LinkedIn ako, naka-optimize yung LinkedIn ko. Merong mag-PPM dyan, oh, I saw your profile and you are an Amazon PPC manager. Can you do me a favor? Can you look at on my account? Nung una, parang nagcha-charge lang ako ng libre. Sige lang, okay lang. Parang pero nung one time, meron akong na-meet na nagbayad siya ng $100 for just an audit. Sabi ko, okay pa to ah. Part-time. So yun yung isa din sa nakatulong din sa akin. Pero in terms of yung life ko before and yung life ko ngayon, parang ang layo na kung ang pag-uusap ay yung compensation wise. Yung sabi ko nga ay putyo-putyo lang pala yung sahod ko. Kahit na nasa managerial position na ako sa BPO, akala ko mataas na yung kinikita ko doon. Technically parang barya lang pala siya dito sa ngayon. So, sa kinikita ko as a Filipino PPC virtual assistant, na ito na talaga yung nakikita kong career na makakatulong sa akin Na financially. tuloy-tuloy na. Mhm. So Mm. yun. So yun yung yun yung I think difference nila. Masyadong parang nag-open ngayon ng door din sa akin na parang okay. Akala ko dati ito lang pala ang pwede kong maabot. Actually, hesitant pa nga ako nun kasi technically may position na ako sa corporate, right? Pero Oo, iniwan ko nandun ka lahat na. 'yon. Correct. Iniwan ko 'yon dahil sabi ko nung naka-receive ako nga nung payout ko agad sa PayPal ko. Sabi ko, "Uy, ganito palang kinikita dito, wala pang tax." 'Di ba 'yun? Nakuha mo yung ganong income in a short period of time. Yes. Actually, pagka-enroll ko ng FPPCM noon, I think 3 months lang nag-ROI na agad ako sa pinang-enroll ko eh. Kasi technically may client ako noon, 'di ba? Na sabi niya sa ano ka sa advertising ka. So, yung pinang-enroll ko doon, nakuha ko naman agad. So, hindi ko siya pinanghinayangan. So, parang inisip ko lang, parang nag-enroll lang ako sa isang university nito. Technically, 'di ba, magbabayad ka naman ng tuition, 'di ba? And kung mag-enroll ka ng isang kurso sa isang institusyon na mag-learn ka, dapat doon na sa the best yung ibibigay sa yung sa makukuha mong, 'di ba, support. Hindi yung katulad nung sabi ko nga, putyo-putyo lang na parang okay, modules ka lang dyan tapos walang follow through, walang coaching sessions, walang community na pwede kang tanungan. So ano to, YouTube University ka ulit, ang gano'n. So yun. Na iba-iba ang information. Correct, Ayan. tama. So nakita nyo guys, ang narinig yun that Ian has transformed his life now that he is just working from home. Mas okay ang income, mas okay ang working environment, and continuously he is growing. So, Ian, the question that everyone is waiting for, magkano na ngayon ang sinusweldo ni Ian?
How many clients does he have and anong mensahe mo sa ating mga viewers? Yung kinikita, like what I've mentioned, roughly yung ranges ko, nasa 6 digits na kasi ako part na ako ng IME. IMI. So nasa mga Grabe. 130 to 160, which, Grabe. 'di ba? And yung clients ko, I would say, very loyal naman ako sa mga kliyente ko. So hindi ako masyadong nagpo-push ng madami. Though maraming nagre-reach Oo. out, pero since meron ka namang contract kasing pinanghahawakan doon sa agency mo, so parang, and so far masaya naman ako sa pinapasahod nila sa akin. So that's totally fine. Diba? Pero yun nga, meron naman akong part-time, which is I think okay naman sa kanila, tsaka weekend ko lang naman siya ginagawa, yung mga audits lang na gano'n. So Nice. And what's your message to those who aspire to be Amazon PPC VAs na hanggang ngayon nanonood pa lang ng YouTube at hindi pa nag-action steps, at sa mga hindi pa magka-client ngayon, anong inspirational message ba sa kanila? ang masasabi ko lang siguro, first, start siguro yung kung ano man yung gagawin natin sa buhay, always seek prayer siguro muna, no? Kasi kahit naman anong gawin natin, pag hindi ibigay sa'yo ng Panginoon yan, no? Hindi mo din makukuha eh. So, 'di ba? Pag-pray mo muna yung career mo. Pagkatapos, take actions with it. 'Di ba? Kung mag-enroll ka man o hindi ka pa man mag-enroll, for example, hindi ka pa decided, ano pang hinihintay natin kung hindi tayo magti-take ng risk? Sabi ko nga yung pag-enroll Amaze Nation, sa ASVA, sa FPPCM, for me, I see it na parang mag-enroll lang ako mag-aral ulit ako sa isang university, and hindi ko iniisip nakikita agad ako. Wag yung ganun ang mindset mo. I-build mo Correct. muna yung iyong skill set. Pag meron ka ng skill set, dyan ka nakikita. Yun muna ang isipin natin at sa umpisa. Sa mga nasa community na naghahanap pa rin ngayon, baka kasi one way or another, hindi din natin binabalikan yung mga pinag-aaralan natin. Mm. So 'di ba? Isipin natin ulit yung desire or yung urge na naramdaman natin nung una tayong nag-start, nung nag-apply or nag-enroll sa course. Ano yung feelings na, 'di ba, yung parang I love it. nararamdaman natin, 'di ba? Balikan natin 'yon. Huwag nating hayaang mawala yung Burning urge, yung fire desire. o burning desire na naramdaman natin before. And 'di ba, go back to your core. Ano ba yung gusto mong ma-achieve, 'di ba? Gusto mo na lang ba na putyo-putyong sahod na lang ang kinikita mo? Nasa corporate ka pa rin hanggang ngayon, 'di ba? Or ang gusto mo ba moving forward is yung flexibility na pwede kang mag-work kahit nasa travel, nasa bahay, nasa kung saan-saan, nasa coffee shop, 'di ba? I love it. Nagchichikahan sa kaibigan mo or what, 'di ba? Ganon. Tapos set up a goal, 'di ba? Mag-set ka ng SMART goal mo, 'di ba? Ano yung specific na gusto mong i-achieve, 'di ba? Ano yung action na gagawin mo para ma-reach yung goal na 'yan, 'di ba? Ano yung timeline? Importante 'yan eh, kasi pag sinabi mo lang na okay, magiging six-figure earner ako, 'di ba? Pero ano yung Kailan? steps? Ano yung action na gagawin mo? 'Di ba? Kailan mo siya balak i-fulfill, 'di ba? So, importante yung meron tayong smart action plan o yung goal, 'di ba? Planning, 'di ba? Kasi parang pag sinabi mo lang, magkukuha ako ng client sa ganito, tapos ay hindi ko na reach kasi kulang pala yung ginawa kong action, 'di ba? Hindi pa pala tama yung skill set na meron ako, 'di ba? So go back ka doon sa community, 'di ba? Be active doon sa mga study buddy sessions, sa training, palaging yang meron, malagi kang, tsaka hindi nag-end yung learning dahil lang natapos mo. For example, nagkaroon ka ng certification dahil pinas forward mo yung hindi, Ay, nako, technically, maraming 'di ba? ganyan. 'Di ba? Pinas forward mo kaya nakakuha ka ng certification.
guilty ako doon kasi gusto kong meron agad akong pang-present sa portfolio ko. Pero I see to it na okay, babalikan ko yung course na ay ng modules na to, yung week 1 na to, okay, babalikan ko yan ulit. Tapos assess ko ano ba yung pinag-aralan dito. Ganun ganun kasi ako because that's what I'm doing before. So I think pwede kong ma-share yun sa inyo because nag-work sa akin. At wag lang tayong tatamarin. Totoo nakakatamad talaga lalo na yung wala kang teacher Oo. o 'di ba sa unlike sa school na meron kang teacher na magfa-follow up, papagalitan ka dahil hindi mo nagawa to, 'di ba? Kasi self-paced to eh. So ang una mong idikdik sa isip mo, nag-invest ka na, nandyan ka na eh, nasa step ka na ng pintuan, 'di ba? Wag mong patulugin lang yung nangyari kasi parang sabi ko nga palagi kong sinasabi to na parang sa school lang din yan. Maraming graduate sa mga magagandang universidad pero they ended up nothing, tambay, gano'n, di ba? Hmm. Kasi they thought na parang, okay, pag graduate ako sa universidad na to, di ba, kikita na agad ako. Hindi eh. Ganon din yon sa community. Nag-enroll tayo sa Maze Nation, sa FPPCM. Pero kung ang mindset mo ay, Amaze Nation yung kurso ko, kikita na agad ako nito. Hindi. Hindi. Kasi ang in-establish natin dito is yung yung learning mo, yung skill set na Mm. makukuha mo. Pag Na-absorb mo meron ka ba? na niyan, correct, na-absorb mo ba yung mga pinag-aralan sa modules and all. Pag nakuha mo na yan, na impose na yan sa isip natin, diyan napapasok yung opportunity, yung 'di ba compensation na okay. Ito na yon. Kasi 'di ba in demand yung FPPCM, yung PPC in demand talaga siya. So unlike yung mga ibang general VA na mga position sa freelance, kung hindi ka mag-specialize ng Oo, niche tama. mo talaga, mahirap kang Mababa. makipagbakbakan. Mababa. Siguro nung ako ay parang $1.75 lang ata Oh yung my offer sa akin. God! General VA lang yun ha. Parang ano lang, parang admin task, mga ganon. So, nung nakita ko yung post ni Coach Lish and yung sa free webinar, maraming free webinar na meron tayong matututunan, guys. So, we have to take action na mag-join sa mga yon, 'di ba? Lalo na si Coach din nag-free webinar din Webinar. 'yan. So, definitely take advantage yun kasi may matutunan din kayo doon na ganun ang ginawa ko, 'di ba? So wag muna nating isipin na pera agad to, hindi kasi parang nag-aral ka lang yan eh. Hindi ka naman i-hire ng isang kumpanya dahil lang siguro po pwedeng makadagdag ng factor yun. I graduated sa Hmm. gantong universidad pero pagdating sa presentation, equipped ka ba Web, yeah. based doon sa 'di ba? So parang ganoon din 'yan eh. Yes, a lot of clients, agencies out there sa freelance na pag sinabi mong I took a master class sa Amaze Nation sa Filipino PPC Master. Oh, meron ka ng edge noon. Oo. Pero how about pag nag-follow up ka na, ano bang alam mo technically? 'Di ba? Tama. So Diyan doon na tayo magkakaalaman papatayin eh. talaga. Oh, correct. Doon ka na papatayin. Wala ka pa palang alam. Kaya doon din tayo nare-reject. Don't get me wrong, nare-reject pa rin naman ako ngayon kasi ngayon nagta-try din naman ako mag-send ng ng mga applications ko. Oo. Pero hindi na masyadong parang ano na lang, part-time ko na lang kasi parang siguro ang goal ko na lang niyan is parang mag-direct or what kasi parang yun yung ano ko next negotiable ko siguro na ano. Pero ang unang muna nating establish is yun nga, yun muna, 'di ba? Kasi importante yun during your presentation, during your interview. Pag tinanong ka na, okay, graduate ka nga or nag na Ah, meron kang certification sa Amaze Nation sa Filipino PPC, pero kumusta naman yung baon mo, oo, yun. 'di Dun ba? dun malalaman kung merong nabaon ba talaga. Correct, tama. Kaya nga yung unang kliyente ko na-amaze siya sa akin kasi nga, 'di ba? Kahit wala akong experience pero pinakita ko sa kanya, ito yung
assignment ko sa Ah, ASVA, pinakita ko ito yung ganyan. Hindi ko pinakita yung buong process, pero yung at least yung presentation na ito yung highlights, ito yung lowlights, and then here's the next action item that we should do. Ganun ganyan. And you have to be very ano, convincing dapat pag nag-explain ka din. Kasi para confident. kung confident dapat, kasi pag hindi ka so-so lang yung explanation mo, hindi mo din makukuha eh. So parang ganun. So Mm, yun lang yung I guess pwede kong i-share sa inyo na nag-work sa akin. Siguro marami pa tayong diskarte, wag lang tayong kabahanan, wag isipin, baka di ako makukuha sa client na yan, 'di ba? Kasi maraming rejections talaga. Maraming rejections. Even before na nasa corporate ako, marami din akong rejections na nakuha eh. Bago ko na promote doon sa managerial role. So, instead na parang masaktan ka doon sa rejection, kunin mo yon as a company. learning opportunity. Tsaka para, okay, at least na-experience kong mag-isa ng ganon, di ba? Oo. I already knew sa susunod na pag ako nga rin kung ganito nila ako tirahin ng pagtatanong, di alam ko na, 'di ba? So, yeah, you go ahead and learn. Wag matakot mag-explore, wag matakot magpadala ng application kahit na hindi pa tapos yung course. Pwede 'yan, nagawa ko nga eh, 'di ba? You just have to go back to your modules and ano ba yung napag-aralan ko. Pag hindi ka sure, that's an interesting question. Let's park for that. Ask your Ganon, di ba? coaches, ask your Yeah, as your community. coaches, as the community, maraming tumutulong. Hindi ka nag-iisa sa laban mo, 'di ba? Kung ang iniisip mo ay hindi naman ako kikita diyan. Parang ganun lang din 'yan eh. Kaya ka Oh, hindi nag-enroll sa ka rin school, kikita. 'di Yun ba? yung Ganon. finite ng mind. Yun ang Correct. So lalabas. wag dapat sarado Oo. yung mindset natin. So we have to be very positive. And kung nafi-feel nating nawawala na yung desire fire na nasa atin nung una nating nakita yung community, I I I think mas nakatulong din sa akin yung nagre-reach out ako doon sa mga batchmates ko o kaya doon sa coaches ko. Yan si Coach Jen, palagi kong na-PPM yan dito sa FPPCM. Palagi kong, Coach, ito na yung ano, what do you think? Ganyan. And yung mga coaches natin sa community, na-amaze ako sa kanila. Coach Marcos, pag nagsisend kami ng question, very detailed. Sasagutin ka talaga ng detailed. Tapos tatanungin ka muna, ano ba yung inputs mo muna kasi. Ito po kasi yung ano ko eh. Tapos, ganito yan. So, 'di ba? So, hindi ka nag-iisa sa laban mo. So, pag nafe-feel mo na parang, wala na akong gana, wala naman palang, nakakapagod talaga. Pero, pag meron kang smart goal, balikan mo yon. And then, reach out to those people na okay tong maging buddy-buddy kasi masyadong eager eh, 'di ba? So nahahatak din yung energy mo. Ganun siya. Mm, So tama. tapos, 'di ba? Always participate Yeah. sa mga study session, mastermind sessions. 'Di ba? Kahit viewing kasi may viewing kami sa FPPCM eh. Meron kaming pag hindi ako naka-attend ng mastermind, I see to it na biniview ko ulit yung nakapost sa Facebook kasi meron din kaming Facebook page wherein pinopost doon yung mga session, mga mastermind sessions. So yon. So wag kang mag-stop ng learning. Hindi lang natatapos ang learning dahil sa modules, sa tapos mo yung modules kasi lalo na yung advertising, PPC, it's a game of test, sabi ko nga doon. Kasi nagme-mentor din kasi ako ngayon sa agency. It's a game of test. Yung tinuturo ko sa iyo ngayon, po pwedeng hindi siya mag-work dito sa account mo na to. So you have to be more of parang explore ng mga bagay-bagay. So, and don't stop learning. Wag mo ikahon yung sarili mo na dahil ito lang yung abot ko eh. Hindi Oo. ganoon. 'Di ba? You have to Yan ang expertise ko, hindi yan yung ano ko. tama, tama. Yes. I love it. And
Guys, nakalibreng mentorship kayo kay Ian. Thank you for the wonderful insights. It's really all about learning. When you stop learning, 'di ba, you stop growing. And pag Agree. nag-stop ka growing, yung income mo sasabay din sa'yo. Tama, tama. Correct. And I like it. Meron din natandaan ko someone from the community, she said na bakit kung graduate ka ba ng UST, Lasal, tapos hindi ka nagkatrabaho, UST Lasal din ba yung sisisihin mo? 'Di ba? Hindi. So it all Tama. boils down to oneself and awareness. Yeah. Agree, agree. So thank you so so much, Ian, for being with us. It was such a blessing that you gave us a lot of valuable lessons. Maybe my last question to you is: are you a proud FPPCM member? Siyempre, proud, definitely. Yeah. Yay! And for those of you guys who are watching, thank you for watching up until this moment and see you next time to our FPPCM success stories. Goodbye.